Kung gusto nyo makita yung 10,000 feet, yan, ganyan po yan. Kung nasa, kreng yung susunod, kreng. Ayan. Ayan, ganun po. So, ganun po kataas yun. Hindi halos hindi nyo na makita, 10,000 feet. Ganun po ang elevation nun. Para po mai-transport yung pababa. Kaya expensive. Kaya po malalaman natin, pabango lang yan. Ngayon nga, nagpapabango ko, mahal-mahal. Hindi, iba nung panahon nila. Rare ang merong pabango. Diba? So, okay. So, meron bang tanong sa alabaster jar with perfume? Ganon ka-importante, Ganon. Pag meron, nung panahon na yun, pag meron ka nun, medyo may subi ka na para sa iyong retirement. Ang mahal Diba? So, who's the other one? Simon the Pharisee. Simon the Pharisee, ito siya po yung nag-invite kay Jesus sa kanyang bahay. Siyempre, pag Pharisee, we know that, I'm a man of God. I'm not a sinner. I know everything. I'm not like you. You're a sinner. We can't be together. Kaya, he invited Jesus. Parang politika eh. Pag pumunta si Jesus sa bahay ko, wow, sikat ako. Diba? Sikat ako. But Jesus, he knows Jesus is a prophet. Yun ang pagkakatingin niya kay Jesus. So, sino sumunod? Si Mary. Yan. So, who is this unnamed woman? He is described as woman in the city. Kasi kahit na naman, we are so privileged sa generation natin ngayon, may kita natin, baka minsan we cannot relate on what her struggle was. Kasi ngayon, ang babae, pwede, accepted eh. During their time, no. Secondary ka lang. Secondary ka lang. Diba? Siguro palakad-lakad pa siya. So, a woman in the city who was a sinner, medyo mabigat yun. Usually, pag sinasabing sinner, it's either you're adulteress or you're a prostitute. So, yun ang sa kanya. In the book of John, sabi nga kanina, he was named as Mary of Bethany, pero may nagsasabing siya rin si Mary Magdalene. Pero sa message natin ngayon, she's just a simple woman. Okay. Ulitin natin yung message kanina nung sa 37-38. And as we dig deeper na sa story. So, a woman in that town who lived a simple life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. So, he went there with an alabaster jar. As she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with his tears, and he wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. Now, i-discuss natin. Just imagine a sin. You invited your favorite people, your closest people in your house. Good dinner. And then suddenly, a woman rushed into your party. Hindi ka naman invited eh. Anong magiging reaction niyo? All the more, again, iba yung culture natin ngayon sa culture ng panahon ni Jesus. First is woman. Nakita naman natin, di ba lagi silang nakatago yung hair nila. Hindi ka pwede, mga ganyan, nakakaya kayo Yung mga babae, yung mga buhok nyo nakikita. Bawal yan. Bawal yan. So, para tumakbo ka doon sa party na yon, isipin mo lang pagpasok mo dito, lahat ng tao nakatingin sa'yo. Sino ba yan? Bakit siya nandito? Hindi siya invited. Hindi tama yung kulay niya sa kulay natin. Ang motif ngayon, white. Diba? Bakit iba yung kulay niya?
Tapos bakit nakikita yung buhok niya? Pero for sure, during that time, people were looking at her. Kasi, bawal. In Jewish society, it was considered improper for a woman to let her hair down in public. Mary's act was deeply intimate and self-exposing, putting her in a position of lowliness and quasi-nudity. So para sa tao, pag nakita ko ang buhok mo nakalabas, parang parang sexual intimacy kasi yun eh. So pag nakita kitang ang buhok mo ay nakalabas, kabastusan. So para pumasok ka sa bahay ko, na ganun ang nakalabas yung buhok mo, talagang kung ako ang may-ari nun, si Simon, magre-react ako. Who are you? For sure, the people there, and Simon knows the lady. They know that, prostitute to, bakit ka pupunta rito? Hindi kita invited dito. Nakukuha niyo ba? Again, look at it as if you're watching a movie. 'Di ba? O kaya sa bahay niyo lang din. Alam mo yung may papasok sa bahay niyo kunyari na isang babae na galing diyan, homeless. Anong reaction niyo? 'Di ba? Nasa Hollywood tayo, baka mamaya may pumasok na babae, hindi natin alam, iba yung itsura, iba yung suot. Anong reaction natin? So, and then the loosening of a woman's hair, again, during the agriculture, equates the exposing of her breast. Aba, buhok lang, breast na kagad. Diba? Punishable by death. Kaya sobra. Again, isipin nyo si Mary, isipin nyo kung kayo yun. Characterization, isipin nyo kung kayo yun. Ganun nyo kailangan si Jesus. But pag pumunta kayo sa isang party, people will look at you like that. But I really need Jesus. Parang kailangan ko ng doktor ngayon. Kahit ano pang mangyari. I need to see Jesus. Again, in Jewish culture, they allow that a man can divorce his wife for letting her hair down in the presence of the Lord. Di ang dami na sanang divorce ngayon. Di ba? Biro mo, ayan, divorce. Nakalabas yung buhok eh. Ganun ka-strict. Kaya si Mary, during that time, humiliation, disgrace, pwede nga endangering of her lives eh. Of her life eh. Kasi, pwede kang bitbitin palabas at batuhin. Parang ginawa kay Mary Magdalene, di ba? Nilagay doon siya sa temple at tinest si Lord. Papatuhin natin yan. Para itest nila si Lord kung paano mag-judge. Yung ginawa again, this Mary, what she's done, nakakatakot to. Nakakatakot to sa panahon natin yan. Sa panahon niya, super nakakatakot to. Kaya ba natin yon? Second, so that's the hair. Ano pang ginawa niya? Yung feet ni Jesus. Kasi during that time, mataba kasi ko, no? Pag kumakain daw sila, nakaganyan, tapos yung feet nila, pag naka-recline sila, nakataas. Kasi nga madumi yung feet eh. So, naka-expose yun, pero wala dapat nasa likod. Diba? Hindi rin kasi pwedeng nakaganon kasi bawal malapit sa pagkain. Kasi madumi eh. Biro mo kung naglakad siya from LA to Burbank, naglakad tapos nakachinelas, ang dumi. Diba? So nakaganon. Ang ginawa, in Jewish culture, feet is considered private part. Kasi hindi mo alam kung gaano kadumi yan eh. Ngayon, meron ka ng foot spa. Gaganyan mo, pagkita mo, sabi na maglilinis, kailan ka naghuling nagpalinis? Di ba?
Kailan pa to? Yung ingrown mo. Hello. Di ba? Ngayon may mga ganun na, di ba? Ini-scrub-scrub pa. Dati walang ganun. Di ba? Dati walang ganun. Kaya, considered private part yon. Ang pwede lang makatouch nun, yung wife mo. Di ba? So, again, another one, foot washing. Kasi ginawa ni Mary yun eh. Di ba? Inano niya, winet niya, winet niya yung feet. Ay, yung foot washing, para lang yun sa service ng asawa, sa kanyang asawa. Hindi yung ginagawa ng iba. Again, intimate ha? Intimate. And Jewish also, culture also, kissing of someone else's feet is like sexual act. So, again, pumunta ka, nakalabas yung buhok mo, bigla kang tatakbo, kukuhain mo yung paa ni Jesus, tapos iiyak ka doon. Again, kung ako ang si Simon, anong ginagawa ng babaeng ito? Diba? Maiinis ka. Again, yun ang tingin nila kay Mary. Si Mary, walang pakialam. Ang focus ko, at nakafocus ako sa gusto kong mangyari. Pero again, bawat galaw niya, may danger. Bawat ginagawa niya ngayon, may risk. Kumbaga dito, baka mamay binaril ka pa. Kasi, again, it's dishonoring a person and dishonoring a house. So kissing at his feet. Next is breaking of alabaster jar and pouring it out to Jesus. Ito ngayon makikita na natin. The alabaster box or a jar in the woman's possession was brought to Jesus intentionally. So si Mary, alam ko nandyan si Jesus, bit-bit ko yung jar ko. Pupunta ako dyan. I am predetermined to give Jesus my best. Okay? She planned to bring it and pour out to Jesus. In Jewish culture, the jar is what the prostitute wears and uses it as a tool for her trade to attract potential customer. And its same jar she was used to anoint Jesus. Meron pong kanina doon na alabaster jar, yung una po yung bilog. So ang ginagawa po ng mga prostitute, nilalagay po yun dito. Nakatali po yun. At pag pinili mo ako for a service, bubuksan ko yun para pumunta tayo sa kwarto, para sa service, para yung amoy. Again, para makilala nyo kung bakit niya dinala yon. And then, ang gagawin nila, ilalabas nila yung buhok nila. Again, this is a service. Ngayon, magmamatured naman tayo dito. Ilalabas niya yung buhok, and then, huhugasan niya yung paa ng lalaki. Tapos, pupunasan, lalagyan niya yun ng oil. So, meaning, nakikita natin dito, what Mary has done to Jesus is a service. Nakita niyo po? Kasi yun lang yung alam niya eh. Pero, bakit ako pupunta doon? Alam kong endangered ako. Why look for Jesus? Nakuha niyo po ba? Gagawin niyo po ba? Gaano siya ka-desperate to see Jesus? Tayo po ba ganun ka-desperate to see Jesus? Pero, anong gagawin mo pag nakita mo si Jesus? I will do the thing that I know I can do, which is to lavish my love, to give my service.
I'll bring my oil, my expensive oil. Put my hair. Kaya lang sobrang iyak. Nabasa na yung paa sa luha. He used her hair to wipe the tears. And then pour it out to Jesus, my offering. And cry, and cry, and kiss His feet. Yun si Mary. I don't know kung kaya natin yun. Pero this is her worship. Predetermined. Okay? Again, tignan din natin ang storya, hindi pa naman tapos kay Mary yun. Ano naman ang crowd? Ano naman ang crowd? Kung ako si Simon, sa atin, nakita natin si Mary, grabe pagmamahal mo, Mary. Pero yung sa kabilang crowd, bakit naman nag-usap si Jesus tsaka si Simon? Dahil ang crowd, this is very unpleasant. Palabasin mo yan. Binabastos ang pamamahay mo. This is horrible. Amen? Palabasin mo yan. Ngayon pa lang palabasin mo. This notorious sinful woman has come into my house. He left her hair down and messing with the feet of one of my invited guests. She's kissing his feet, sobbing all over them, rubbing his feet with her hair, and now she has poured to Jesus the luring perfume for her label. Gusto niya pang mag-trade. Pupunta ka dito para akitin mo si Jesus. Valid po ba ang pananaw ni Simon? Is it valid? Valid Dito ka pag gagawa sa akin ng trade, profit yan Pag gusto mo pang, ayaw mo sa akin, ayaw mong parisis sa profit pa. Anger, indignant. Si Jesus nagpahawak. Kaya ang tanong niya ngayon, in his mind, magque-question ako, ba naman si Jesus? Kala ko ba prophet to? Bakit nagpahawak ng kamay, ng paa? Bakit nagpahalik pa ng paa? Dapat in-stop niya na. Alam niya, simple woman to Yun ang nasa kanyang isip. Pero si Jesus, nabasa yung sinasabi niya. Then we'll go to the reward of worship. Jesus' response to the situation. So talk to Simon. Simon, I have something to tell you. Tell me, teacher. 2 people owed money to a certain money lender. One owed him 500 denarii, and other 50. Neither of them had money to pay him back. So he forgave the debt of both. Now which of them will love him more? Simon replied, I suppose the one who has a bigger debt, forgiven. You have judged correctly. But Jesus, napakaganda ng response ni Jesus. Simon. Pero nilagay niya kay Mary. Ayaw niyang titigan si Mary Di ba pag may ayaw kang titigan, ayaw mo. Kausapin mo siya. Ayoko. Kausapin mo. Pero hindi. Namin ginawa ni Jesus. Simon. Then Simon, and then turn towards the woman. May gusto siyang mangyari. Do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet. Again, culture. Culture ng Jewish, pag may bisita ka, dumating ka, lilinisan yung paa mo. Diba? Diba ganun yung panahon ni Jesus? Nililinisan. Nililinisan ng servant. Daan ka lang. Wala sa isip. Kumbaga, dumating ako dyan,
Hindi mo winash yung madumi kong paa. Ibig sabihin, during that time, madumi ang paa ni Jesus. Hindi ko alam kung saan naglakad. But she wet my feet with her hair and wiped them with her hair. Kinumpare na. You did not give me a kiss. Again, customary. Hinahalikan po, di ba? Welcome. Hinahalikan ang bisita. Sa mga Armenia, kita kayo. Diba? Dito hindi. Sa atin kasi mga pisbam eh. Sa kanila ganun. But this woman, from the time I entered, he has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head, but she poured perfume to my feet. Therefore I tell you, her many sins had been forgiven, as her great love has shown. But whoever has been forgiven little, loves little. Totoo po yun eh. Pag alam po natin kung paano tayo pinatawad, marunong din tayong magpatawad din. Pag alam mo kung ang isang tao tinulungan ka, at alam mo yung value ng pagtulong na yun dahil alam mong walang-wala ka, hindi mo kaya yung mga bagay, but they help you, they poured money, they poured their time. Alam mo, gagawin mo po rin yun sa iba eh. Ganon tayong bilang tao eh. Pero pag nasaktan ka, nangyayari kasi sinasaktan mo rin yung ibang tao eh. Pero dito si Mary, again, kung titignan natin, bakit mo hinanap si Jesus? Hindi niyo ba naisip, Mary, bakit, alam ko, nalaman mo na Jesus will be there in the house of Simon, pero bakit ka pumunta ron? Sa akin, when I've been praying this, inimpress sa akin ni Lord, for sure, He met Jesus somewhere. In the crowd or somewhere. Pero iniisip ko, baka si Mary Magdalene din to. Nakita niya yung pagmamahal ni Jesus. Or baka pinagaling siya ni Jesus. Kasi meron ding Mary na pinagaling ni Jesus dahil may 7 spirits. Again, meron siyang encounter kay Jesus. Pero baka dahil sobra na yung kasalanan ginawa niya sa buhay niya. Had it coming to a point na kailangan ko ng patawad. Kung prostitute ako, ayoko na nito. Every time na meron akong customer, alam mo yun, nabababoy ka, but it will come to a point na gusto ko nang magbago. Pero sino ang magpapatawad sa akin? At narinig ko, alam mo to, si Jesus Christ, si Jesus, yung prophet, nagpapatawad. Alam nyo, si Jesus, nagpapatawad. So ginawa niya, I need Jesus. I need Jesus. Kahit na maraming tao. He battled her way. For sure pinigilan siya. For sure pinigilan siya. No, I need to see Jesus. Pinigilan pero ayokong dumikit. Pipigilan, wag kang pupunta rito kasi ayokong dumikit, madumi ka. Madumi ka. Kaya nakalampas din si Mary. But I need to see Jesus. Sabi nga ni Wena, ano kaya ang reason why Mary compelled to do this costly worship? Bakit? Sobra. Tayo dito, pag darating tayo, ang ganda-ganda ng mga suot natin. Ano ba yung bit-bit natin? Sabi nga ni Rowena kanina, ano pa talaga yung bit-bit natin? Si Mary, ganun ang bit-bit eh. I am predetermined to see God.
to see Jesus. Ganon din tayo. Pag pupunta ako doon, I am predetermined to see Jesus. Wala akong pakialam kung maingay, kung masikip, kung maliit. I'm here to worship Jesus. Wala nang iba. Dala ko yung oil ko, Lord. Kailangan kita eh. Kailangan kita. Ibibigay ko to. Ipapasagin ko to in your presence. Sa'yo. Wala akong titig ng iba. Ikaw, Lord. Ikaw. Pero yung iba pupunta rito, tayo, again, including myself, ano ba yung tugtog sa worship? Ano ba, ang gulo-gulo, late, worship na, ang dayong pang iniisip. Ang dayong pang iniisip. Tama ba yung multimedia? Maayos ba? Pwede ba mag-focus lang kay Lord? Kasi si Lord lang naman. Pwede ba pag nag-worship tayo, gusto kong itaas ang kamay ko eh. Kay Lord to eh. Ay hindi. Pasakil-gili ko eh. Diba? Pwede bang kumanta? Pausa ko eh. Itaas mo ang kamay mo. Tights. Wala akong tights eh. May gastusin ako bukas eh. Mary, I just came here. I wanted to show my love to Jesus. Ito lang ako, Lord, ha? Ito lang ako. Ito yung alam ko. Tingin tingin nila, bastos ang ginagawa ko sa iyo, pero ito yung body ko, I will put it in your service. And this will be the last. Ang buhay ko magbabago after this. And we know after this, wherever Jesus is, Mary is there. All the Marys are there. Dahil hindi na ako, pag na-meet kita, alam ko ang buhay ko mag-iiba na. Babasagin ko to para sa'yo. My past, my present, and my future, I give it to you. And what was Jesus' reply? Forgiveness. Yung hinahanap niya, yung reason bakit siya pumunta doon, si Jesus pa. Si Jesus pa. Mga kapatid, napaka-blessed natin because we know Jesus. And what's the lesson of the story? That woman just gave her all the attention to Jesus. Again, predetermined to seek and worship Jesus. Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord. Pangako niya yan eh. Kaya pag pumunta po tayo dito, at si Lord ang hinahanap natin, nandyan siya. Pero kung may hinahanap tayong iba, makikita nyo rin yung iba. Paano kung absent? Hindi nyo nakita. Diba? At least si Lord always present. Diba? Kung ano man po yung kondisyon natin, pag pumunta po tayo dito, kung may sakit, may kagalit, may problema sa anak, walang trabaho, Lord, ikaw pa rin. Kaya masarap mag-worship sa harapan, wala akong nakikita sa likod eh. Kaya masarap po mag-imaga sa harapan po. When you worship, Lord, hindi ko nakikita kung anong ginagawa nila doon. Pero Lord, sarap mag-worship sa'yo. Para ikaw lang po ang focus ko, Lord. May sakit ako eh. Baka pag tingnan ko isa, lalong lumala yung sakit ko. Pero at least pag nakatingin ako sa'yo, maayos ako. Ilagay mo dyan sa gilid. Doon ka po. Focus ko lang kay Jesus. Now, while focusing on the Lord, I need to give you what I have.
Lord, ibibigay ko tong expensive things that I have, that I've been holding on. May mga bagay ba kayong tinatago na ayaw nyo maibigay kay Lord? The God has called us in this place at Burbank to be the salt and light of this place, to be a beacon. Hindi po tayo lalago kung pastor lang po ang nagbibigay ng kanyang talent, ng kanyang time. Bawat po isa sa atin binigyan ni Lord ng skills, ng resources for His kingdom. Pero yung iba po, marami po sa atin, kahit na ako, Lord, pagod ako eh. We're trying to keep that to ourselves. Pero ano ginawa ni Mary? Binasag niya and He poured it out to Jesus. Meron po ba kayong ipopour kay Jesus? The Holy Spirit is here and He's talking to you right now. And she surrendered her all and put her trust in Jesus. Nabigay ko na sa iyo, Lord eh. Nabigay ko na sa iyo yung pang-retirement ko. Ikaw na bahala sa akin, ha? I will put my trust in you. Who wants to put her trust in Jesus? Amen. Thank you, Jesus. Meron po akong binigay na alabaster jar dyan. Kung meron kayong papel, you can use it as we watch this video. Isulat niyo po dan kung ano yung importanteng bagay sa inyo that prevented you or prevents you from giving your all to Jesus, to surrender your all to Jesus.